or Sheila Power. The family, she's Sheila Power. Alam ko na never siyang formal. And she would always be as lively and as jolly as she can be para make sure na masaya ang organisasyon na pinabibilangan niya. Although we are grieving for her loss, at alam ko po na nabigla tayo. Meron po ba dito hindi nabigla sa nangyari? Pakitaas ko yung kamay na hindi nabigla. Hindi po kayo nabigla. Pakitaas ko yung kamay na hindi nabigla sa nangyari. Lahat po ba? Nabigla kayo? Huwag po kayong mag-alala. Kami po rin mga kapatid, ipag, bayaw, ay nabigla din po lahat. Dahil naglihim siya at pinakita niya sa amin ang kanyang katapangan. At dahil sa katapangan na yun, naririto tayong lahat ngayon sa ating pagkabigla na hanggang ngayon maaaring hindi pa natin matanggap kung bakit o paano ito nangyari. At this point in time, we would like to, the family would like to extend our gratitude to each one of you for spending your time, your effort in doing all these things for our beloved Sheila. For Sheila, as we used to call her, this is a great thing. Alam natin na nandito lang siya. Nandito lang siya sa paligid at alam pa rin niya ang nangyayari. Pero, ang hindi natin matatawaran dito ay ang lubag ng kalooban na inyong ginagawa at ang pagpapalakas ng damdamin ng bawat isang miyembro ng pamilya na sa inyong pagpapahiwatig na hindi lang kami ang nasasaktan, hindi lang kami ang nagmamahal, kundi marami tayo na magkakasama sa ganitong pagkakataon. And with this technological service in loving memory of Sheila Flordelisa Arzilanes Flordelisa Hobson is being done for her with utmost love. And so we shall start this service with the words of welcome from Ms. Rosel Hidalgo, to be followed by the prayer from Ms. Corazon Flores. We call now here in front, Rosel and Corazon. Hello po, good evening po sa lahat. Hindi na po sila, sa kasal po, sila po yung dumating. Po tayo, salamat po sa mga dumating na po yung kaya po lang sa nakikita na nabigla po kami. Nabigla po, lalo na po yung mga halos kasama ng matagal. Ilang years in service po talaga. Parang 40. Diba na po, alam po, 40 years in service. Nandito po tayo hindi para kabigatin yung para alalahanin natin yung mga masasayang iniwan sa atin ng Sheila. Yung mga araw na nakasama natin siya, yung mga katawanan, yung mga sigaw niya na malayo pa lang kilala niya na yung center mo. Siya po kasi yung talagang apisado kami, tapos lagi kami may exam. Every time na magsasubmit kami ng report, talagang sasabihin niya, hindi yung mamimiss mo po namin talaga yung tili niya na hanggang ngayon hindi niyo pa natatapos yung mga ganun na report. Maraming correction, pero nandun yung pagmamahal, yung pagiging magulang, pagiging best friend, pagiging kapatid. So, Sheila, legacy na po na matatawag. Wala po siyang tulad na mahal ka niya, sa kabila ng pinagagad na pero mahal ka niya. Dahil busy nga po sa mga convention, seminar, umatin ka lang, kahit abunuhan niya na, pauutahin ka pa niya. So yung mga ganong memories po talaga na hindi namin makakalimutan sa kanya. Napaka-generous po ni Sheila. So ngayong gabi po,
nandito po tayo para hindi nga sabi ko nga, hindi pa kabigatin ng ating mga gabi, kundi alalahanin yung mga masasayang araw po na kapiling po natin siya. Salamat po. Tawagin ko na po si Ma'am Asam para sa prayer. Tayo po lahat ay tumayo. Tayo po lahat ay yumuko. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, sa gabi ito, sa kabutihan mo, sa pagpapala, sa kalakasan, ay binibigay mo sa bawat isa, Panginoon, sa amin. Lord, maraming salamat po sa buhay ni Ate Sheila, Panginoon, sa 72 years na kanyang buhay. Salamat po sa pag-iingat po sa kanya. Panginoon, kayo na po ang bahala sa kanya. Alam po namin na masaya na siya sa Panginoon, Lord God. Lord, idinadalaman din po namin ang kanyang mga pamilya, Panginoon. I-bless po sila, Panginoon. I-comfort po sila, Panginoon, sa pagkawala ni Ate Sheila, Panginoon. Lord, kayo na po ang bahala sa kanya. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you. There are some messages that would be for Sheila. But unfortunately, I suppose these people are not here, are not around for several reasons. Una, physically not present here dahil napakalayo ng panggagalingan. Pangalawa, talagang nataon na hindi tumugma sa oras yung necrological service na ito. At yung pangatlo, medyo mahiyain para hindi mag-extend ang message. And so we will have the video messages from Maya, Ludi, Celia, and Connie. Good morning, Congress. There's my dating service na kasama kami. Sandalen, yung December na yun, na binigyan niya ako ng advices, hindi ko akalain. Sila pala yung aking last na paano yung nag-work. So, kapigyan na, wala ka nang maramdaman sa akin. So, I pray na gabayan mo na lang kami sa midwife. Sa family, panggalit, dito lang kami tawagin yung pati. At nalinis ka namin, ako si Rodeo Son, nurse na pinagbuhatan health center at naging kasama at naging matalik na kaibigan ni Shelly Hudson at ako ay nabigla sa nangyari. Nung mabalitaan ko, wala na siya nung Friday ko siya nabalitaan na wala na siya. At ako'y nanginginig at hindi ko malaman ang gagawin ko dahil kami ay nagkakaroon ng communication dati na alam ko malakas siya at ako'y nabigla sa kanyang sinapit kung bakit wala naman ako alam na may sakit siya. Kaya napaka-sakit para sa akin na mawala ng isang mabuting kaibigan. Siya ay kumari ko sa dahilan na siya ay naging ninang ng aking anak. At kaya kami ay higit pa sa magkapatid ang turingan namin. At bilang makakasama sa San Sebastian Clinic, kami ay naging mas pamilya pa, higit pa sa pamilya ang aming pagtuturingan. Napakabuting
supervisor dahil siya ay nasa health at kapag kami ay nagsasabit ng aming mga report ay napapagpasensyahan niya minsan napakulangan namin sa pag-report. Yun lang po, ang matanda na ako, mabuting tao po ang kumari ko. At talagang nalulungkot ako sa nangyari. Maraming salamat po. Trabaho ng talagang secretary. Nakakalungkot, nakasama ko siya. Magula lang ako, magula siya. Marami siya nilitulong sa akin. Unang-una, yung lagi niya ang encourage niya ako lagi. Alam ka, halimbawa, ako nagsasabit ng report, may mali, correct. Sabi ko, hiningal ako rin siya bilang isang model kasi ano sa akin, hindi lang siya mas mataas sa akin bilang yung halimbawa, mas mataas ang rango. Kasi nag-start ako with 22. Kasi naabot ako coordinator as may mga naitulong niya sa akin, pagawa ng resort, may malis ko correct. Lagi niyang sabihin, dagdag knowledge, mag-aral. Gusto mo, bayaran mo na. Concludan mo. Yung gano'n. Nalulungkot ako. Kahit nag-retire na siya, nakain pa ako na akasama ko siya. Marami akong natutunan sa kanya. Lalo na sa pamilya niya. So, kahit anong handaan sa kanya, nag-invite niya kami. Wala, naiyak ako. Thank you po. Magandang umaga, magandang gabi sa ating lahat. Una sige sa lahat, magpapakilala muna ako. Ako po si Sheila Victoria, ang magandang midwife ng Malibungan Health Center ng Pasig City Health Department. Maganda, marami pang kalusto. Ngayon po, nandito tayo sa pinakamagandang pagkakaalam natin kay Sheila. Sabat maaari, pero kumasalita eh. Pero sa lahat, sa mga pamilya niya, kay Parangado, kay Doktora, kay Edith, kay Edson, sa kanilang lahat, sa kanilang mga kapatid sa mga. Hindi po ako naiyak, naiyak ako, siyempre nalulungkot, ano? Pero tanggap na natin lahat yan. Ginawa na si Lord, pinadala na si Lord, kaya ating mahal na si Pedro sa isaan, yung talagang kanyang tahanan. Dito, pansamantala naman naman yung tahanan natin dito. Kaya, kinuha siya ni Lord, ayaw nagsabigyan pa ng paghihirap pa sa kanyang naranasan, kung ano man yung naranasan sa yung hirap sa katawan niya. Kaya, sinasabi ko lang, wala na silahis, wala na kumari ko, na magbibigay sa akin ng pare at sinasayang ng convention, magkakalit na tayo ng lisensya, yun ang mamimiss ko talaga. Miss na miss ko siya. Akala ko nga, magaling mo siya, kasi last week lang, nasakit kasi sa akin, nag-video ko, nag-message ako sa kanya, sabi ko, nag-message ako, bigla siya nag-video. Wow, ang ganda ng katawan niya. Sabi, wow, ang ganda mo. Ang lakas mo, maganda ka. Sige mo, magpadali ka. Yung pala yung huli niya na pagpapakita sa akin. Tapos ngayon niya, I love you, mali kong maganda. Marilis biglang ka namin, ang tawa mo, ang pagtawid mo sa akin, panay! Yun. Love na love kita, Mari. I love you from the bottom of my heart. Para tayo magkapatid. Hindi sa lahat, kita.
nagkakaroon sa amin may pagkakaunawaan, kinabukasan ito na hindi pa gano'n ang magkapatid. Mahal ko kayo lahat sa pamilya mo, pero hindi ikaw ang una kong naging kasama ang akin mo. Si Between. Kasi ito ang nandito na lang at ang puso kong pakikiramay sa buong pamilya ng Hagsotan. I love you all. So those are friends who we could not be with tonight. And at this point, let us give way to those who would like to give words of eulogies to our beloved Silahis. From the Midwives Association from Pasig, we have Miss Mirna Sarmiento, Miss Sarmiento, Miss Gina Camco, and Miss Celia Victoria. Kami one at a time po. So, si Ma'am Mirna po muna. Wala po sa lahat, magandang gabi. Condolence po sa family. Parang balik sa akin dito kasi sumidyante ko eh. Sa totoo lang, malaman ko yung nangyari ng Sheila. Talaga naiyak ako. Tapos, syempre pinipigil ko kasi inanong ko yung Sheila na kailangan strong din eh. Kasi para sa mga midwife. Pakahirap. Kasi tuwing mo, di pa nakakapunta, pero sa bahay, sa mga doktora, hindi ko naman paano ba't ako ganito, iyak ako na iyak. Paga pa lang, isimba ako, iyak ako. Sabi ko, ano bang lancha nga ako, iyak ako na iyak eh. Sabi ko, pag nakita ko ng family ko, siyempre magugulat sila. Kasi siguro yung iyak ko, dahil sa lalim ng pinagsamahan namin, yung Sheila, na hindi ko alam yung tiwala na binigay niya sa akin. No, siya yung nagpalakas ng loob sa akin eh. Una, paano niya pinalakas yung loob ko? Yung pinasayaw niya ako, na yung unang yakap, yung siya yung nanay, tapos ako yung anak. Pinasayaw niya ako na sa maraming midwife. Noon parang, hindi ko maano, bakit ako Ma'am Sheila, hindi ako marunong sumayaw. Basta siya yung parang nagaan sa akin na malakas mo yung loob mo, siya yung nakaalalay sa akin. Siya yung, hindi kaya iwan eh, parang siyang nanay. No, na, minsan talagang nagsasabi siya, nagmumura nga siya eh. Diba? Nagagalit talaga siya, nakita ko. Nagagalit siya kasi pag merong nakikita na hindi ginagawa, magandang ginagawa yung mga kapwa ko kumadrona. Pero yun yung way ng malasakit niya. Kasi gusto niya matuto, gusto niya na ang mga kumadrona, ang mga midwife, ay karespeto. Ayaw niya na mga midwife ay makita na masyadong mababa. Natutuwa ko kasi hindi siya hindi siya basta presidente, hindi siya basta program coordinator, siya ay leader. Siya yung aalalay sa'yo, no? Iingatan ka. Sabi nga yung kanta niya, pag magkasama kami, kinakanta niya yun eh. Iingatan ka. Diba? Aalagaan ka. Kinakanta niya yun pag kami magkasama. Kaya ganun yung samahan na meron kami ni Ma'am Sheila na minsan niya, pag-uwi na siya, no? Palagi yun, ihatid ko siya na e-bike. Kaya parang may kasama akong nanay. Kaya gano'n, yung uwi ako, sige, mag-iantay mo ako hapon ko na e-bike. Palagi yun. Lalo pag-uwi na ako sa hapon, sabay ka na sa akin. O sabay na ako sa'yo. Yan po yun. Yan yung namin na hindi ko akalain, siguro nga,
Kaya yung tindi na iyak ko, kaya iyak na rin yan. Ang hirap tanggapin na si Ma'am Sheila ay wala na. Pero, andito yung mga bilin niya sa akin. Noon nang, yun na, pero tanda ko na pinag-aral pa ako. Sabi niya, mag-aral ka para sa mga midwife. Pakita mo sa kanila. Para alam ko, para susunod sila. Makikita ka na ikaw yung manguna. Sabi niya gano'n. Ha? Lagi na lang ako na, ha? Pero, ewan ko para siyang nanay na napapasunod niya ako. Sabi ko, sige, gano'n na lang ako. Kasi parang, pag sinabi niya para sa mga midwife, kasi totoo naman. Kasi alam natin kung ano yung kailangan may pakita ng mga midwife, no? Na hindi rin, ganun lang ang mga midwife. Totoo naman. Tapos meron pa siyang sinasabi sa akin. Nagulat nga ako eh. Last year, binili na naman niya ako. Yun na. Ibigay ko yung pangalan mo sa foundation. Sabi ko, basta, ikaw yung binigay ko yung pangalan doon. Ha? Bakit na naman? Sabi ko gano'n, nag-uusap kami. Kasi alam mo, nagulat lang ko talaga. Pag nag-uusap kami, nagka-text lang kami, maya-maya tumatawag na, no? Pag tumawag siya, taga-taga. Di pa ganun kami mag-usap eh. Bilang siya, hindi siya na-text lang kami, maya-maya. Ayun na, haba na nausapan namin. Hindi na maputol. Ganun si Ma'am Sheila. Pinili niya yung mga midwife, yung kapwa kong kumadrona, yun yung gusto niya, iayos mo sila. Sabi ko, okay, gano'n na lang ako, kung parang sumusunod sa nanay ko, na ang iniisip kasi, sabi nga nila, sabi ni Ma'am Rosel kanina, hindi siya kaibigan, hindi din siya basta kapatid din. Isa siyang magulang, na gusto niya na makita na ang mga nasasakupan niya o yung mga kapwa niya midwife ay nasa maayos, nakarespeto. Yun lang. Kaya, sa totoo lang, parang, ayoko sana magsalita. Pero alam mo kasi, ramdam naman ng mga midwife, ng kapwa ko mga kumadrona, at alam ko ng pamilya, na gano'n si Ma'am Sheila, kung gano'n niya pinakikita yung pagmamahal niya. Kasi pag kinikwento niya yung family niya, kami nagkukwentuhan, proud na proud siya sa mga anak niya. Ganun po yun. So, si Ma'am Sheila, bilang, alam ko, nandito lang siya, nakalalay sa ito, sabi ko nga sa kanya, Ma'am Sheila, alam ko rin niya sila. Kasi ayok talagang umiyak. Kasi, alam mo yung, ang hirap eh, ako pakita sa inyo na na iyakin talaga ako. Kasi strong siya eh. Yun yung pinakita niya sa akin eh. Kailangan maging matatag ka. Kailangan strong ka din. Sabi niya gano'n. Kasi hindi pa pwede na ganyan ka. Sabi niya gano'n. Kaya ito pinipilit ko na mula sa inyo, para ipaalam na iba si Ma'am Sheila. Hindi siya boss. Siya ay leader. Siya ay nanay. Siya ay tunay ng kaibigan. Siya ay kapatid, no? Parang panganay na kapatid na hindi ka iiwanan. Tutulungan ka, aalalayan ka, iingatan ka. Yan po si Ma'am Sheila. Magandang gabi po sa inyo lahat. Thank you, Ma'am Mirna. A born leader, a motivator, an enforcer that is Sheila. So, pakinggan po natin ngayon si Ma'am Gina. Ma'am Gina. Makes me feel. How can I? Nagkasakit ako. Sabi ko, nakasal ko yung loob ko.
Ay sabi namin, "Shoot, ano ba yun? Bakit laging nasa CR? Wala po kami talagang kaalam-alam." Ako po yung sinasabi nilang prodigal daughter ni Madam, ng midwife. Ako po yun. Kasi sabi nila, tigas na puno po. Pero pag si Madam po, napapasunod po niya ako. Laging sasabihin, "Ay, nako. Laging ganun po. Ay, nako, ano na naman yung ginawa mo?" Siya po yung nanay. Yung nanay talaga. Kasi po ako prodigal daughter po niya. Kasi siya mga midwife. Pero pag siya po, susundin mo siya. Kasi kakausapin ka niya. Hindi ka niya sisigawan. Hindi ka niya aawayin. Hindi ka niya lalaitin. Ipaliliwanag niya bakit. Bakit mo kailangan gawin ito? Ganun po si Madam. Kaya nagulat po talaga kami. Friday po ng tanghali, may tumawag sa amin na nasa ICU si Madam. Sabi po, ang dalaw po ay 5 o'clock. Kaya 4 o'clock pa lang, nandun na si Ma'am Mirna kasi naantay na lang namin mag 5 o'clock para pupunta po kami ng Medical City. Pero alas 4 pasado, kung may tumawag na bakit ganon, may kandila. Tapos po, tinawagan namin si Doktora. Yung po, sinabi niya na wala na si Madam. Marami pong itinuro sa akin kung paano maging isang proud midwife. Siya po ang nagsabi sa amin, mag-aral kayo. Kailangan mag-aral kayo para sa sarili nyo. Mga convention, kuulitin niya po kami. Umatid kayo. Kaya pagka po ang convention ay dito lang sa Maynila, umaattend po kami. Kasi po dahil kay Madam, sumusunod po kami sa kanya. Madam, paano yung wala na yung pag nag-perform ako, mananalo ko. Out of guilt o galit, out of anything na wrong. Pero yun po ay pagtatang. So, at this point po, kaya po naman natin alayan ng awit ng ating labing Sheila sa pamamagitan po ni Ma'am Rowena Duyabo. Ayan. Rowena. Ayan, si Ma'am Rowena. Am I right? Calling you from there. Mamaya po ay meron po tayong ibang maririnig ng mga eulogy. Pero break po na po natin ang mensahe sa pamamagitan ng awit ni Ma'am Rowena. Naimbitahan po natin si Mike Hatopol na para tumugtog para sa atin ng Sir Michael. Sabi rin kami, pwede po ba makakatama kayo kasi naiiyak ako. So, yan po, si Mike Hatopol po ay inimbita natin para tumugtog para kay
Sa tanang sapat na ba ang kami ay mananatili ka dito sa aming puso. Ano pa namin mapasasalamat mahalin ka namin magpakailan ngayon lamang kami nagmahal na tunay sa tanang aming buhay. Sapat na ba ang kami ay mangako? Mananatili ka dito sa aming puso. Mapasasalamat na sapat na ba mahalin ka namin magpakailan pa always be special part of me. You will always be special memory. Please cherish wonderful moments you have given. Only God.
speak to me. Songs my heart will sing, refreshing together all of your laughter like a symphony. I'll remember you wherever I together of your laughter like a symphony. I remember you wherever I may be. Sabi ko po kasi, parang hindi ko kaya kumanta. Kasi, lagi kong nakikita si Ninong Dado, si Ninang si magsimba. Parang yun, parang sabi, paano na kaya si Ninong Dado? Wala na siyang kasama magsimba. Parang hindi ko kaya kumanta. Nakakakanta po ako sa iba, pero syempre nagkaroon ko ng special na bahagi kasi Ninang siya. Yun po. Salamat po. Thank you, Ma'am Rowena. These two songs have very nice message. No? Siguro, masasabi namin na hindi lang kayo ang nagsasabi ng paano ba kita mapasasalamatan. Lahat tayo dito ay nagsasabing paano nga ba magpasalamat. Words of thanks are not enough to say thank you. Hindi sapat ang simpleng salamat sapagkat sobra-sobra ang ipinagkaloob niya. So at this point, we will hear some more words of eulogies from Miss Maribel Alcantara. Si Maribel po ay kanyang kumarin na nakasama niyang unang-una sa Malapio Periculture Center, right? At si Sanchez naman po ay isang kasama niya sa City Health Office. So pakinggan po natin ang mensahe na nandoon pa lang ay umiiyak na si Maring Mabel at pagkatapos po niya ay si Ma'am Nancy. Magandang gabi sa lahat. Dito talaga namin. Nagpapasalamat talaga ako at naging na magkasama kami ni Sally. 1990, una po siya nakasama, asalidad. Kami ni tatlong angel ni Sir Jobot. Si Lilian, hindi ko nakilala yun, i-retire yung midwife. Siya at ako. Then, ayaw talaga ako pakawalan ni Sally. Kinuha naman niya ako sa opisina. Kaya, napakalalim na ng sama namin ni Sally. Kasi parang kapatid, yung mga kapatid niya, kumpari ko, si Betty. Kasi pumunta pa nga sila mag-amak doon sa patay sa bahay sa tatay. Kaya talagang malaking expand din sa akin si Mama Sheila. Nagpapasalamat talaga ako at naging magkasama kami bilang kapatid, kasama sa trabaho, kaibigan. Yan ang hindi ko talaga makakalimutan. Yun lang po kayo. Thank you. At ngayon po si Ma'am Messi, ang Messi Sanchez.
Ay, Shi, good me, Shi, meron ako dito. Nahirapan mo ko. Gumawa ka ako, tingnan mo. Agay ko, ikaw bukas ko. So, good evening po sa lahat. Medyo na-excite ako. Kaya magbabasa ako. Na-excite ako, hindi ko po akalain na yung palang pagsasalita ang problema para po ikalahati ang city. So, wala ka buhay-buhay, ano? Teka, isang pa. Pero sa totoo lang po, bago ko magpasalamat kay Doktora. Naiba yung dahil nakita ko sa Tapos pag kaya babalik kaya ay wala lang. Request ko yan. Wala akong problema. Basta maayos lang. Hindi pa maayos. Natuwari ako, ang aming city health officer, imagine dito. Andito sila Dr. Lumaso at saka si Doktora. Proud medical coordinator na rin. Ang Sheila. Anyway, first of all, thank you, Doktora, sa pagbibigyan ng pagkakataon na makapagsalita. Ngayon, sa medyo ako, sila, kayo talaga, para sa aming mahal na kaibigan. So, magabi pa ako nag-iisip ng sasabihin. Hanggang si Janet, sinasabi ko, Janet, ano kami ko kasi para bang i-recall ko, medyo mabigat kasi nagsama kami talagang magkasama siguro more or less 30 years. Maliliit pa sila. Nasa una pa yung ibang anak ni Dado. So, yung pala, yung pakiramdam, hindi pala madaling tumayo sa harapan. Dito ngayon. Sana nauna na ako ng exit, o mga ito, hindi iyak. Hindi ba kahit sisihin niya, gusto niya masaya. Bakit mahirap tumayo? Dahil tama sila nakakabigla. Nakakalungkot. Kasi si Sheila naman hindi pa sinabi ka agad. Hindi namin nakita. Hindi nagpadalaw. Tatanong daw yung anak, sabi ko, baka pwede kang magdalapit. Kasi sabi niya, sabi ko, kamusta ka na? Nalaman ko, may sakit ka pala. O ano, kamusta ka na? Oo nga pagdasal mo lang. Okay lang po, prayers lang. Madali. Pagdadasal. Hindi ko alam na ganyan. Pagdadasal ko pa lang ganyan, binigyan kita ng prayers habang yung prayers kasi. Okay. Mabuti pa yung lecture pala. Hindi ako din nervousin. Kesa yung ganito. Magsalita sa isang nakalapit sa puso mo. Iba pala. Iba pala siya. Mabigat sa kalooban. Anyway, malungkot man tayo. Kasi siya na po kayo babasahin ko, medyo talaga na ako. Nais ko pong alalahanin ang magandang buhay na kanyang iniwan. Kilala natin si Sheila. Natuwa ako. Isip ako ng isip. Ano ba pangalan ni Sheila? Ano ba palayo niya? Sally. Nasabi niya. Kasi, kaya ako nire-recall ko yun kasi nag-birthday si Sally. And then after that, kinabukasan, nagbanaan. Naging Sheila. Ganun ba yun? Pwede palang palitan yung ano ko. Kasi Sheila, from Sally to Sheila. Maganda. Diba? So, kilala natin si isang midwife. Pero alam nyo na hindi lang siya isang midwife lang na ordinary na nagpapanak. Diba? Isa siyang program coordinator. Hawak ang buong midwives ng Pasig. Hindi lang siya doon sa Pampasig. Hindi lang siya, presidente siya ng association, ng Midwives Association ng Pasig. Diba?
naging presidente naging officer pa siya ng Midwives Foundation of the Philippines. Di ba yung kanina po ata sila LBA po, right? Nako na po sa atin, ano? At iba't ibang organisasyon. Ang daming organisasyon din. Pero may mga kanya-kanyang title. Meron din kami mga kasamahan, hindi na mga organisasyon, kasamahan. Kami belongs to all these bad movies. Kami po yung all these. Kasi, nag-iisip kami kasi kami yung mga retired na nagsasama-sama pa rin. Hindi kami nag-iwalay. Okay? So, dito sa profesyon niya ito, pinakita niya ang tunay na kahulugan, dedikasyon at malasakit sa kanyang profesyon. Pero, ikita sa kanyang tagumpay at posisyon, para sa akin, sa amin, mga kaibigan niya, mga PFF niya, siya, isang tunay na kaibigan. No? Isang kaibigang maaasahan, mabuti ang puso, laging handang tumulong. Dinig naman yan mula kanina. Yung kanyang ganda ng kalooban. O baka may mga utang sa inyo dyan, alalahanin mo. Baka may naiwan at tinulungan. No? Bayaran na. So, ang kanyang dedikasyon sa trabaho ay kapansin-pansin. Ngunit, mas kahanga-hanga ang kanyang dedikasyon sa mga taong kanyang minahal at pinahalagahan. Kita mo lahat ng pupunta rito, may itinulog si Sheila. Kayo kaya, may tinulog ka. Mga consumption. Hindi. Mababait din po yung mga midwives and other, namin sa sikrehan. Huwag kayo mag-alala. Bumabawi yan. Kasi pag galit na si Sheila, iba yan eh. O diba? Paano magalit dyan? Pag magre-report, pag sa nagre-report, o kaya pagka mayroon din makaintindi sa kanya, ang sinasabi niya, Inan! Ano ba yan? Hindi maintindihan. Diba? So, ano ba yung mga bagay na hindi ko malilimutan sa iyo siya? Tulong ko na lang kaya. Pero ito, nakakaano. Alam mo yung hindi ba yung itsura ni Sheep? Ano, paano siya magdamit, magayos, diba? Balidosa. Yun yung tawag natin sa kanya, diba? Na customyosa. From head to foot. Terno yan. Ang hindi ko lang alam, kung alam nyo. Diba? Pero ko lang pala. Dahil may nagtanong. Kung ano yung nasa labas, nasa labas, pati loob, ganun din. Diba? Yes. Diba siya? Hindi ko nakita walang lipstick niya. Lagi naka-lipstick. Ingat na ingat pa kumakain. Baka mabura ang lipstick. At mamahalin ng lipstick, lang yung 24 hours nakatabi sa bibig niya. Meron na si Sheila. Ha? At kami naman, pag Chinese New Year, ika lagi kayo dadon sa pumunta kayo sa Corbin. Bibili niyo lang pala kami ng mga regalo. Pinamimigay sa opisina. Lahat ng hindi, hirap na tayo, hirap na lahat. Diba? Mabuti ka sa lapin sa ulan. Ganyan siya. Pag Valentine's Day, magpapadala si Dado, papadala si Dado ng roses and chocolates. Siyempre, papasok pala namin kung kanina pumunta pala sa table ni Sheila. Ay, she pala. Tatakbo kami sa table niya. Hihiramin namin ulam niya. Isa na ako sa nagbihirap. Picture, siyempre. Tapos lagi sa Facebook. Kunyari, may nagpadala sa akin. Kasi wala nagpapadala dado eh. At dahil wala nagpapadala talaga. Buti na lang. Kaya nawala akong nagkakali si Sheila. Nawala ang aking babasahin. Okay? Okay yan eh. Okay yan si Sheila. Pwede hiramin. Pero yung chocolate talaga ayaw na ipakain. May ugali pa yan. Ang hilig niya magpalot. Ang dami kasi nagbabayad dyan eh. Ang galing na sama. Totoo lang.
Kaya lamisa nawawala sa lamisa. Uwasan na si Sheila. Ang tumikalkal ng kalkal. Bakit? Ano yan? Pala naghahanap yung mga pera hindi nyo makita. Makikita niya nasa basura na kasama na. Diba? Hindi mo na ginagawa niya sa kusina. Yung mga simpleng balag yan. Matatawa ka na lang. Yung mga tulong pinansyal, ano? Lagi naman sinasabi niyo yun eh. Naalala natin yun. Ako nga, naalala ko rin nga kanisa, malayo pupuntahan, parang wala akong pamasahe eh. Parang nag-over pa siya. Ewan ko siya, wala akong utang sa iyo ah. Wala akong utang sa totoo lang. No? Pero ganun siya, generous, talaga. Very generous. Madali siya, ano, gusto niya lahat kung ano siya meron, gusto niya lahat. Kung ano natututunan niya, gusto niya ganun din. Sa lahat. Ako, meron na. Tumas-tas na ito mo. Kala ka na. So, napakarami pa niya. Marami pa siya magagandang ala-ala talaga. Siguro sa kanya-kanya ano na lang sa. Kasi kami, ibang ano namin ito eh. Pag nakita kami, una agad, chismisan. Ewan ko lang sa inyo, pinachismis kami sa grupo. Pero wala naman siguro, more on family. More on family. Kinukwento yung mga bawat nag-chicken sa mga anak. Si Dr. Ryan, yung mga anak niya, proud na proud siya sa mga anak niya. Proud na proud sila. Si mami niya sa kanya. So, kamusta ko lang ako sa akin mo, kay Bidulin, kasi si Bidulin na isang kaibigan, isang eskwela. Mas, kung ako nakilala sa kanya. Salamat siya. Salamat sa friendship. Bukas, mawawala ka na. Sa paningin lang namin, hindi ka nagpapakit sa akin. Ngunit, mananatili ang buhay sa ating puso at alaala. Paalam, hindi ito wakas, kundi isang hanggang sa muli. Kahit ka namin at hindi ka namin malilimutan. Love na love ka namin, Chi. Thank you very much. Thank you po, Ma'am Nancy. So she would be a total legacy that would lead her on. And another eulogy from, let us request Dr. Leia Fairchild Lucas, the Family Planning Coordinator of PASI, for her message. Dr. Leia. Parang nahihirapan lumapit si Mateo. Pinugulat ako lagi. Papakilala na po ako. Ako po si Dr. Leia Fairchild Lucas. Ako po yung medical coordinator na kasama ni Tita Sheila. Since 2011 po, nung hinawakan ko yung family planning program. Actually po, ayoko talaga tanggapin yung program. Kasi wala talaga akong idea. Kasi hindi naman ako okay. Pero nung nakiusap sa akin si Tita Sheila, doon pala talaga akong kasama. Kailangan ko ng medical coordinator. Nagtiwala talaga ako sa kanya na i-guide niya ako. Kaya simula po noon hanggang ngayon, ako pa rin po yung may hawak ng program and lahat po ng tinuro niya sa akin, na-apply ko naman po talaga. And hanggang last year po, magkakasama kami kasi every training talagang tinatawag ko siya. Kasi alam ko na yun yung gusto niya. Na magtuturo, mag-lecture, yan. Kaya lahat, caravan, sa mga CPT-1 training, kasama ko siya. Talagang pinag-lecture ko pa rin siya. Kasi sabi ko nga, ikaw yung haligi ng family planning. Dapat lagi kitang kasama. So, nagulat po talaga ako. Hindi ko kasi talaga alam na may sakit siya. Noong February 1, magka-message pa kami.
Ang sabi niya lang sa akin, Dok, miss na miss ko na kayo. Miss na miss ko na yung happenings natin. Kasi nung December na Christmas party pa kami. Tapos nag-outing pa kami last July. Magkakasama pa po kami. Yun lang sabi niya, miss na miss ko na kayo, Dok. Sana maka-recover ako. Kasi gusto ko makita yung tayo ulit. So yun na po yung last. Nagulat lang po kami ng Thursday na nasa ICU araw. And sabi ko sa mga midwife, sasamba kasi ako nung Thursday night, puntahan nyo na, tapos susunod na lang ako. Tapos nga nung hapon, yun nga sabi wala na. Kaya sabi ko, daya ni siya, hindi talaga siya nagpakita sa amin. Siguro isip na lang namin na gusto niyang maiwan sa memories namin. Yung ganyan siya, na postura, na malakas. Kasi yun din yung gusto niya para sa amin na maging malakas kanila. Hindi ko lang siya naging mentor para maging second mommy ko siya. Kasi actually, naedad din siya ng mama ko. So sa trabaho, nasasabihan ko din siya ng lahat ng problema ko. Dahil sobrang nasaktan din po ako. Nalaman ko na wala na siya. So sa family ko, our deepest condolences po talaga. And thank you, Tita Jean, na laging tinuro mo. Sa lahat ng tinuro mo sa akin. Yun lang. Thank you, Dr. It's a painful parting. At this point, pwede po ba magsitayo tayo lahat at kantahin natin sama-sama ang awit na laging pinakakanta ni Sheila in every convention, in every gathering. A song that really teaches us lesson of unity, love, and harmony. Sitayo po tayo lahat. And let us all sing, if we hold on together. Tayong lahat ngayon bilang isang pamilyang nagmamahalan, nagmamalasakitan, may tunay na damdamin ng pagkakaisa at pag-ibig sa bawat puso natin. Alisin po natin ang lahat ng galit. Kung meron mang nagawa sa atin, Sheila, ipadala na po natin ito sa kanyang hantungan. At ang ipabaon natin sa kanya ay ang tunay na pagmamahal. So with this, let us try to sing all together, if we hold on together. Don't rush away with this passing day. You come so far, don't throw it away. Rains are falling, wonders away the storm. Live your story, freedom and glory, hold to the truth in your heart. If we hold on together, I know our dreams will never die. See us through to forever. When clouds roll by, for you and I. So in the wind, let's learn how to
Magkapit-kapit kamay po tayo. Kapit kamay po tayo. Magpapakita ng tunay na pagmamahal sa bawat isa. See us through to forever. When love's roll by, for you and I, and we are one in the dark, the dreams of the sun. In the Let's raise our hands together. I know our dreams will never see us through to forever. Our souls can rise, the clouds roll by, for you Maraming po salamat. Mali na po tayong magsilupo. At kasabay po ng mensahe niyan ang pagsasabi, panatilihin po natin ang pagkakaisa sa bawat isa sa atin. And this is our opportune time to hear from the members of the family. Alam po natin na, alam po namin din na masakit man ito sa pagkakataong ito, sasalita din naman po kapag marinig ninyo ang kanilang pamilya. But before that, I would like to start first and call TJ Abad. Siya po ang manugang, unang manugang ng ating Sheila Flower. Hello. Thank you, Tita. Thank you everyone for coming. My name is TJ. Asawa ko ni Ed Sheil, or ang tawag ko sa kanya si Doktora. No, ang huling usapan namin ni Mama, ang naging huling usapan namin, dalawang linya lang. Dalawang linya na nahiga siya. Sabi ko sa kanya, Ma, pahinga ka na, magaling ka. Kasi magpapaluto pa ako ng menudo eh. Kasi yung menudo ni Mama, paborito ko eh. Talagang ano. Pag natikman niya yung menudo niya, lahat ng ibang menudo, wala na. Wala na. Pasensya na sa mga nagluluto ng menudo. Tapos, nung sinabi ko yun, ang sagot lang niya, and ito yung huling sinabi niya talaga sa akin. I promise, ito talaga yung huling sinabi niya. Natawa siya, umiti, medyo nasaktan kasi hindi hirap nga tumawa. Tapos ang sabi lang niya, hayop ka. Kasi sabi. Okay. So, I just want to, kinulit ko yung wife ko, tsaka si Tita Rita, gusto ko talaga magsalita. Kasi, nung kasal ko, ang kani Mama, malaki yan. Ang laki ng angka ni Mama. Pero nung kasal namin, walang nagsalita. Ang nagsalita lang siya. Walang ibang nagsalita sa angka nila. Sa laki ng angka nila, ang nagsalita lang talaga si Mama. So this one is for you. Okay, this one is for Mama. Ang pinakamagandang masasabi ko tungkol kay Mama, ito yung biggest compliment na mabibigay ko tungkol kay Mama. Ako kasi laki ako sa lola ko. Kapag pinagtabi mo silang dalawa ng lola ko, parang pinagbiyak sila pinagbiyak yung ugali nila, pinagbiyak yung magkatao nila. I'll give you an example. Number one, sobra silang active. No? Lahat ng talagang tinatanong ko nga kay Chilo, wala na naman sa Manila si Mama. Kasi may convention na pinupuntaan, lagi siyang may ginagawa. Okay? Number two, magkapareha sila. Number two is, gustong-gusto nila yung ginagawa nila. As in, gustong-gusto ni Mama Sheila, kasi isa Mama Lole. So,
Si Mama Sheila, gustong-gusto niya yung pagiging kasama sa Midwives Association, gustong-gusto niya magtrabaho sa gobyerno. Alam niyo kung gaano siya excited magtrabaho sa gobyerno, di ba? Minsan, tumawag ako kay Ed Sheil, sa background, may naririnig akong, so sabi ko kay Ed Sheil, Sheil, radyo ba yun? Hindi, si Mama nagpa-practice para sa flag ceremony. Wow! Okay, yun talaga, ako, sabi ko, ganun siya excited. Matuwa ako ron. Mama ko naman, yung nagpalaki sa akin, sobrang siyang active naman sa Mother Butlers, Porcilio, sa simbahan, doon naman siya. Ang third na sobra silang magkapareho, mahal na mahal nila mga kapatid nila. Promise. Alam niyo kung gaano kamahal ng lola ko yung mga kapatid niya. Nagsiselos na yung mother ko at yung mga kapatid ng mother ko sa mga kapatid. As in, literally lagi sinasabi ng lola ko sa akin kasi utang namin yung buhay namin sa mga kapatid. Buhay ko sa mga kapatid ko kasi kung hindi tayo sa mga kapatid ko, nasama kami sa Bataan Death March, yung mga gano'n. Si Mama naman, nakita ko kay Mama, kasi observant ako na tayo, na-observe ko siya, napapatrip siya kapag hindi natutuloy ang tipas. May weekly meeting kasi sa tipas. Minsan natutuloy, minsan hindi. Pag hindi natutuloy, medyo ayun malungkot siya. Kasi nandun niya sa mga kapatid niya nakukuha yung strength niya. So that's the third, third and fourth. And then there are many pa, marami pang iba silang similarities. Mahilig sila pareho mag-picnic. No, si Mama, I think one time nagtagay-tay kami. Pinagpilitan ni Mama talaga mag-picnic kahit tas lahat kami, ang daming masasarap na kainan. Pero may dala kasing minudo si Mama, yung nasa labi. Talagang pinagpilitan niya talaga mag-picnic kami. Kasi nag-picnic na lang kami sa parking lot. Okay, sige. So, lola ko ganun din. Sobrang siyang naging mag-picnic. And finally, siguro the last similarity is pareho silang namatay from liver cancer. So, yung lola ko nawala siya ng Easter Sunday in 1998. And then si Mama naman, before, eto lang. So, parehong liver cancer. Kaya nung sinabi ni Ed Sheil sa akin, wife ko sa akin last year, kasi konti lang talaga may alam. So sinabi niya sa akin, may nahanap sa mass ni Mama, sa liver. May nahanap sa liver ni Mama ng mass. Siyempre, bumalik na uli sa akin lahat yun. At hindi naman ako doktor eh. Bumagsak na ako sa biology dalawang beses. So, sinasabi ko na talaga kay Ed Sheil. And sa kanya ko lang sinasabi, hindi ko sinasabi sa mga, I keep my opinions to myself and to Ed Sheil lang. I don't tell sina Papa or mga kapatid, I don't tell them. Pero sinasabi ko talaga kay Ed Sheil. Sabi ko, nakita ko din nangyayari na yan sa akin. Gawin na natin, isugal na natin, gawin na natin whatever procedure ang kailangan gawin na natin, kasi nakita ko na yan, alam ko na yung mangyayari. Ang sabi ni Ed Sheil is, hindi talaga pwedeng iwain yung liver, kasi the liver is full of nerves. Mag-bleed out si Mama. So, yun yung sabi ko. So, the next thing na sinabi ko is, ang pinagpilitan ko is sabihin mo na sa mga kapatid. Kasi sa mga kapatid niya, sila nakakuha ng strength. Ang sabi naman niya kasi is, hindi na pwedeng magsabi kasi hindi ka pwedeng kumuha ng mga bisita si Mama kasi hindi talaga pwede dahil bawal nga, immunocompromise. So, okay. So, what we did is, we all, syempre, mabigat din for me kasi tumataan uli ako sa gano'n and ayaw ko kasi sa nila na maranasan din nila yun. Ngayon, I mean, siguro, ikot talaga ng mundo or ikot ng universe sa pagkakataon or whatever you want to call it. Meron na rin something kaming shared in common na yung mga babae na nagpalaki sa amin, ganun sila nawala. Pero ito lang masasabi ko, tulad si Mama, ako, yung lola ko, namatay 1998, until now, dala-dala ko pa rin siya.
It's to my family, to Edson, Edil, Jenna, Edel, Papa, and Sheila. It doesn't it doesn't get easier right away. It doesn't get easier in a long time. Very, very, very long time. Ako, umabot ako siguro mga 20 plus years bago ako natanggap. Kung tutusin niya, itong pagkawala ni Mama, mas tanggap pa ni Edshil dahil doktora siya. Kesa sa akin, ako hindi ko talaga siya matanggap. Ang dami ko pa rin tanong, ano bang nangyari? Paano pa? Di ba sinabi, kung ba yan? Bakit ikat na wala? Kasi paplano pa kami nangyari. So talagang, anyway, sige. Alam ko marami pang gusto magsalita. So, I just want to say na thank you for coming. And I can see gaano kamahal ng mga tao si Mama. So, thank you also for listening to me. So, thank you very much. That's all I can say. Thank you, TJ. Yun yung sinasabing life is what we make it. And the more people comes to your wake, to your funeral, that means the more people love you. And so, kaya nga po lang sinabi ko, maririnig nyo ngayon ang mga words from her children. So, hindi ko alam kung ang strength nila sa isa't isa. I'm certain, rather, ang strength nila sa isa't isa. So, I would be calling them together. From the eldest, Dr. Edshil, the nurse, Edson, and of course, the chief accountant, Edil. So, ito po yung kanyang mga anak. And let us also listen from them. Hindi daw nila kaya. Tawagin ko sana yung dalawang malugang pero baka ako sampalin. Kaysa ako sampalin, hindi ko na lang tatawagin. Good evening, everyone. So, ako po yung eldest ni Mama. So, first of all, I would like to thank everyone for coming. And to the local Pasig Midwives Foundation Association, maraming salamat po sa tribute na ginawa niyo kay Mama. No? So actually, si Mama, every time na magsasalita ako, lalo na sa kanya, no? Sasabihin niyan sa akin, kasi pag mag-uusap na kami, basta all about her, all about Papa or sabihin niyan sa akin, naiyak na ako. Sabihin niyan sa akin, bakit ka umiyak? Huwag ka umiyak. Magsalita ka lang. Sabihin mo lang yung gusto mong sabihin. Ganun yan, si Mama. No? So, dun sa mga nagtataka, na napakabilis, ulitin ko ulit, Mama was diagnosed to have a liver cancer last December 2025. It was an incidental findings on ultrasound na meron siyang mass sa liver. After that, January, she underwent the procedure hoping na lumiit yung mass para ma-reset siya. But after the procedure, a repeat test was done. So, walang improvement. No? So, the oncologist advised us na yung stage ni Mama noon, kailangan magkaroon lang ng palliative treatment. No? So, binigyan siya ng oral chemo. No, yung oral chemo is very short lang na-take niya. Kasi nagkaroon na siya ng reaction sa oral chemo. So, hindi pwedeng ituloy. And then, she underwent blood transfusion because of severe anemia. No? So, until nung Wednesday, nag-complain siya ng sobrang sakit ng tiyan. At the same time, nagsusuka na. No? So, immediately,
Right after that, proceed na kami sa emergency. Mabilis lang nangyari upon admission ni Mama sa ER. So, mabilis lang, no? Meron na siyang edema, nanilaw na siya, medyo lumaki na yung tiyan niya, tapos, unti-unting nag-fluctuate na yung vital signs niya. So, wala pa siyang 24 hours sa hospital. Nagpaalam na siya. No? Padaya nga yan eh. Kasi, nung time na yun, okay pa siya. No, sabi namin, parang lunchtime, sabi namin, kasi hindi pa kami nakakakain, wala pa kami tulog. Kami magkakapatid nandun, and even Papa. So kami apat. So, sabi namin, magpapaalam lang kami to eat lunch. No. Niloloko pa nga ng kapatid ko, sabi ng kapatid ko, Ma, huwag kang sasama kasi baka hindi ka makabalik. No. Eh, itong si Papa, order kami ng bangsilog. Eh, favorite niya yun. No? So, right after kumain, balik ulit kami ng brother ko. Yung bunso namin, and si Papa, may kinuha lang sa car. So, kinausap namin yung doctor. So, nag-discuss kami about kung anong gagawin kay Mama, yung status ni Mama. Wala pang 5 minutes na nag-usap kami ng doctor, nag-code blue na. No? So, we chose na huwag na siyang i-revive. Huwag na mag-CPR. No? If ever mag-aalas siya, let it be. Kung bibigyan siya ni God ng another chance para maprolong pa yung life niya, sige. Pero kung hindi, pabayaan na natin siya. Kesa mahihirapan pa siya. So, yun, I think kaya ganyan si Mama. Nung nawala naman siya ng heartbeat, pati paghinga niya, nandun naman kaming lahat. And even yung mga kapatid niya, si Tita, nandun. So, nakita niya lahat na nakausap pa nila sandali, no, bago mawala si Mama. So, mukha naman siyang peaceful. No? So, although, siyempre sa amin, mahirap, masakit. Kasi, sasabihin niya, huwag ako umiyak. Kahit may family ako, hindi nila ako pinabayaan. Mama and Papa always there for me. Nagka-family ako, isang tawag ko lang dyan. Ganun siya as a mother. Ganun din si Papa. All out yan, support. Ayaw niya ng malungkot. Gusto niya lahat masaya. No? So, kahit minsan mahirap, sasabihin niyan, anak, kaya mo yan. Madali lang yan. No? So, kahit yung pag-med ko, siya yung nag-push siya. No? So, sabi ko nga sa kanya, Ma, ano na lang ako mag-dentistry. Parang mas okay. Hindi. Pag-dentistry ka naman, doctor din naman ang tawag sa'yo. E di mag-doctor of medicine ka na lang. All throughout yan. Nandyan sila ni Papa. No? Ganun silang kasupportive. Hindi ka niya iiwan. Kahit mahirap, gagawin niyang madali for you. No? So, yung condition niya, pina-isolate talaga siya ng doctor. No? Pero I think, choice niya na huwag niyang ipaalam mo. Kasi gusto niyang maalala siya na siya yung pasayahin,
fighter, very strong woman, no? So, mahirap for her na gano'n kasi very active yan eh. Tingnan mo sa dami ng asosasyon at grupo niyan. Oh, diba? Recently ko nga lang nakita kasi nahawakan ko yung cellphone niya. Dami niya palang group chat. Merong oldies, but goodies. Merong Midwives Foundation. Meron siyang mga retirees. Grabe naman pala itong asosasyon ni Mother. Kasi usually Mother nagtawag ko sa kanya pag tinatawagan ko siya. No? So, ayun. Basta alam ko ngayon, wala nang masakit sa kanya. No? And, I know, masaya na siya. Maybe wala siya physically, pero dito sa heart namin, everyday, kasama namin siya. Alam ko, hindi na kami pagbabayaran. Yun. Ma, hindi naman namin madalas sabihin na mahal namin siya. Kasi ano siya, hindi siya yung sweet na ano, pero ramdam mo na nagkikare siya, may concern siya sa'yo. So, wala na siya ngayon, physically, pero alam ko, babantayan niya pa rin kami. Pati yung mga anak namin, mga apo niya. Spoiler yan eh. Sa mga apo niya. Minsan, tatawagan ko lang yan. Manasan ka? Andito sa Jollibee. Kasama yung mga anak mo. Lumalabas sila ng mga anak ko eh. Even with my pamangkin, mga pamangkin ko, yan, kung ano yung gusto, ibigay. Basta lahat kailangan masaya. No? So, ayun, Mama, salamat. Walang hanggang pasasalamat. Kasi kung hindi dahil sa kanila ni Papa, hindi ako ngayon ito. Utang na loob ko sa kanila yun. I will be forever grateful. Kahit sila yung naging magulang ko. Love na love ko sila. Kay Mama, huwag ka mag-alala. Kaming bahala kay Papa. Basta gagabayan mo lang kami. Yun. Love ko siya. Kuya? Good evening po pala. Ako yung second na anak ni Mama. So siguro marami nagtataka. Kasi usually nasa ibang lugar ako. Hindi ako, since 2011 kasi lumabas na ako ng bansa. So mostly, makikita kami niyan, pero almost yearly kasi lumalabas ako. Nakapag-bakasyon ako, mahaba yung bakasyon kaysa sa labas. Pero, nung nagka-imparsit kami ng family, kami tatlong magkakapatid, nag-usap kami. Ako, si ate, ang mawawala sa bahay. Pero si Bunso, ang iiwan sa bahay. So, isa na sa mga requirement namin sa hipag namin. Tatanggapin yung kapatid ko, kailangan sa bahay yan, kasama si Mama at si Papa. Yun ang requirement namin doon sa hipag namin. Which is tinanggap naman, kaya salamat. So, maraming experience, maraming pangyayari nangyari. Hindi lahat kayang bilangin ng isang oras, isang araw, o taon. Kung gaano kami binuhay ni Mama at ni Papa. Maraming pagkakataon na nagsimula naman siguro sa mababa o sa hirap. Pero lahat yung ginapang nila. Si Mama, si Papa. Si Mama kasi ugali niyan, kahit may trabaho yan, sumasideline yan. Siguro marami dyan nakaranas na nandun sa 5th floor ng CPL.
na may tindahang maliit. Tama po ba? Pero lahat yung kabisado niya kung sino kumukuha doon. Kaya pagbalik mo, sigurado sisigilin ka na. Pag hindi ka nakabayad, nakalista ka pa rin. Ganyan yan. May ginawa pa rin niya asahan kahit na bumibili ng mga gift check. Madagdagan lang yung sweldo niya para sa amin magkakapatid. Tinawid niya kami, kasama si Papa, sa iba-ibang university. Hindi naman simple yung kurso ng kapatid namin. Yung kurso ko, yung kurso ng kurso namin, hindi simple. Pero ginawa ni Papa at sa kanya mga yun. Pinaghirapan nila lahat yan. Kaya kung ano kami ngayon, siguro pwede namin sabihin, hindi lang dahil kay Papa. Dahil nandyan yung magulang namin na babae, na si Mama. At siyang nagdala sa amin at siyang nagbuhat sa tiyan. Doon na kami tinuruan, kinonect yung sarili niya para sa amin at para mabuhay na ito. So, sabi sa'yo, huwag yan sasama. Tigas ng ulo mo talaga eh. From the moment na sinabi ko sa'yo, maliligaw ka, sukulit ka pa rin sa amin. Siguro wala naman kaming regrets or something na masasabi kay Mama kasi normal naman sa magulang na babae pagalitan kayo. Nagagalit yan, sinisigaw yan sa amin, bago na paginiginis namin yan. Minsan ginaaway namin, minsan kinukulit namin, nakasigaw lagi sa amin na pero kung ano pa rin yung gusto namin masusunod. Pag magkakasama kami yan sa bahay, Sabado, ano pa namin yan, kung sikidora namin yan, namin itong magkakapatid. Nagalit yan, alas 2 alas 3 sa madaling araw, nagiinom kami ng magkapatid. Papa ako, kasi Erin, nagiinom pa kami, 3 o'clock in the morning. Galit na yan, di ba pa kayo matutulog? Pero ang pulutan namin, iinit niyan. Ganyan tayo squad kami dyan. Ganyan kami kamahal. Even though na dumating kami sa punto na nagkakaroon ng mga downside, lahat naman para siguro, hindi bibitaw yan. Pupush ka niyan. Ngayon, dito yung huling araw, magkakita tayo magsasama. Alam mo yan. Yung second course ko kasi siya rin nag-push sa akin ito. Siya rin nag-push sa akin ito para maging nurse din ako. Siya nag-push sa akin, kuya tuloy mo kasi yun yung gusto mo. Ano PT kasi? Nag-physical therapist na. Pero pinush na pa ako para maging nurse. Ganun ang ginawa sa akin yan. Sabi niya kasi, kuya, kung gusto mong tumulong, hindi lang sa gano'n, gumawa ka pa ng isang puso na gusto mo. Which is yung nursing sinabi niya, push mo kung gusto mo, puso ko ang harap. Can you imagine may pamilya ko, ang tuition fee ko, kung nasa kanyang gano'n. Ganun niya ako kasunuportahan sa pag-ibig yung second course ko ngayon. Kaya lang masakit, alam mo? Usually kasi nasa ER ako eh. Nasa ER ako, nasa ICU mga duty ko eh. Pero nung nakita ko siya na gano'n, wala akong nagawa. Sabi ko, iniisip ko, ang dami kong pinuntungan tao, nasa ER, nasa ICU, bakit yung sarili ko magulang yung ibang natulungan during that time? Doon ko naranasan ang bigat pala, ang hirap, pag ang magulang mo nakikita mong gano'n. Yung connection nyo, gusto mong tumulong, hindi pwede. Sinabihan nga ako na, kung hindi may kinakabit na sa kanya ng equipment, tinulong ako sa kanya kasi tinignan niya ako talaga. Parang gusto niya sabihin sa akin, kuya, ikaw magkabit sa akin ito. Pero hindi pwede. Sabi ko sa kanya, sa isang bulong ko kung pwede ako gagawa nito. Kaya alam hindi pwede. Dahil may mga protocol naman tayo na alam natin pare-pareho. Nagpawal lang sa ganung bagay kung hindi naman talaga ikaw ang naka-duty or something.
Si Mama, kasi ako yung kasama pala ni Mama during the time na hinatid siya sa ER. Nakita ko yung struggle niya. First time na ginawa sa akin yung nahumiga sa akin yan. Sabi niya sa akin, Kuya, pwede ba ako sumanda humiga sa'yo? Never niya ginawa sa akin. First time niya ginawa yan. At sabi niya sa akin, sila pwede pa akong bigat. Siya ang bigat. Ang hirap. Meron ba yan? Supposedly March 11, lilipad ako papunta ng ibang bansa. March 10, nagpaalam ako sa kanya, umiyak. Hindi ko alam kung bakit sumiyak sa akin. Kahit almost every na lumalabas ako ng bansa, never umiyak. Once lang umiyak yan yung unang alis ko. That was way back 20 years. Diyan, imagine after 15 years, iiyakan niya ako ulit. Which is mawawala lang ako ng ilang minuto. Wala siyang sinabi sa akin nung basta umiyak siya. Pag iapos ko sa kanya, biniro ko pa yung matutuloy ako. Pero from the moment nung March 11, nakita niya ako. Bakit ka nandito? Kinatawa ko lang yan, sabi ko ba, naiiwan ako ng aeroplano kasi kahit ako nagising. Ang hirap talaga. Pero, sana lang po, para matapos tayo. Mahal na ba kita, alam mo yan? Mahal ka namin, lahat na nandito ngayon, hindi lang yung pamilya mo ang nagmamahal sa'yo. Ngayon, mas pinaramdam mo sa amin kung gaano ka-importante yung tao dito sa mundo ni Babaw na ginawa ng Panginoon. Hindi lang ang pamilya mo ang tinulungan mo. Mas marami ka pang taong natulungan. Na alam ko doon ka proud sa sarili mo. Hindi man sa ganong bagay na palaki, pero alam ko, even the smallest thing na ginagawa mo sa tao, yun ang gusto mo. Kaya physically bukas, hindi ka na makakasama, pero alam ko, araw-araw kasama ka pa rin namin hanggang sa pagkanda namin. Salamat, hindi mo pinabayaan ako mo. Kahit wala ako, ikaw bahala sa pamilya ko. Ma, love you. Chip ako tayo. Hello. Para po sa kalaman ng lahat, ako po yung bunso, ano? Pero ako rin po yung pinakamatalino sa kanila lahat. Kaya lang, si Mama lang nakakaalam. Siya rin ngayon yung wala. Kaya wala na. So, kailangan kong budulin si Papa. Halos po talaga dito, taga-health po, no? Siyempre, taga-health yung nanay ko yun. Mahirap naman kung taga-opo pang nagpunta. Or taga-ibang department. Mama. That was the first thing, and of course, I think, in general ruling, lahat po ng mama, yun po ang binabanggit ng bawat batang sinilang. Mama. That's the first point na kanilang natutunan. And that's the last thing na also nasabi ko sa kanya during the time na nire-revive namin si Mama. Mama, we're trying to wake her up. Napakasakaling we just kind of minute or second magkaroon ng isang miracle na alam niyo ba, parang pili ko lang, anak, salamat din niyo ako sinukuhan. Hinanap ko lang yung tamang daan at narinig ko kayo. May mga ganong kasing senaryo. That was the time na nangyayari yun. Wala na, zero na. Then, inigising ko pa rin siya, wala nang life support. Tapos yung pare, binibit siya, hindi pa ako tapos mag-moment. Nababasa ako, syempre.
Father, bumigay ka na agad. Ako hindi pa nga. So, nakakatuwa po na this is a concrete evidence. Again, what I always try to say is, nandyan po kayo at hindi po kayo magtatagal dito kung hindi niyo po mahal ang aming mama. Mama, sorry for all those disappointment that I brought to you and Papa. And for those disappointment, it made me of what I am now. I hope you're proud. Papa, you're single now. Ayos na. No more bunganga, no more curfew, and limited drinks. Here we go. Kung may 3-month rule sa relationship, I'm giving you 120 days para maghanap ng bagong mama. Joke lang ako. Ma, sobrang sakit. Nakakatakot po talaga na wala ka na. Wala na akong mama. Wala na akong tagalaba. Wala na akong taga-plancha. Wala nang taga-ready ng baon ko. Lahat yun mapupunta sa Papa. Alam mo na. Dami mo ng assignment pa. Sa inuman, katulad ng sinabi ng aking Kuya Tol, wala nang mangungulit sa atin anong oras na. Wala na rin bubunganga. Wala na lahat. Wala na mama. Ma, tapos na yung obligasyon mo sa pamilya mo at sa lahat ng tao. With open heart, masakit man isipin at tanggapin. Your billing and assessment in this world is already been paid off. Bayad ka na po sa lahat ng obligasyon mo sa akin at sa amin. Now that you're officially signing off, personally, I'm issuing you a clearance of acceptance na binibigay na kita sa Nuestro Padre Jesus Nazareno. Mama, Sheila, Sally, Sheila Powers, yan kung sila ay tawagin ka. Kung dati ang pamilya natin nag-umpisa sa Power Rangers, and now we're just the Fantastic Four. Forever we will stand as one. Forever we will continue our family's journey. Forever ka naming mag-miss. Ma, it's for God's perfect timing. Kung may Jackson 5, babalik ang Hobson 5. Huwag mag-aalala, ipikit ang iyong mata. Mama, pahinga ka na. Kami nang bahala kay Papa. Labis pa ang iyong nagawa, Mama. Pahinga ka na. Kami nang bahala. We're proud of you, Mama. Every people in this four corners. Alam mahal ka ng mga tao, alam mga pamilya. Please help us. Always pray for Mama. Mahal po kayo. How would it be really easy to say goodbye to somebody who's so special? It is always that painful that we could not do anything but accept what is meant. Hindi pa po tapos ang
pupugay ng mga midwives, they have another prepared ABP for Sheila. We'd really like to appreciate those efforts that you have exerted for Sheila. We know we feel the same. Isang video na pinaglaanan ng oras, tiyaga, at ng pagtatagi para sa iyo to, Sheila Powers. You were content to let me shine. You always walked behind. So I was the one with all the glory. And you were the one with all the strength. Beautiful face without a name for so long. Beautiful smile that hides the pain. Did you ever know that you're my hero? And everything I would like to be, I could fly that eagle. You are the wind beneath my wings. Might have feared to go alone, but I've got it all in my I want you to know the truth. Folks, I know I would be nothing without you. Did you ever know that you're my hero? You're everything I wish I could be. I could fly higher than an eagle. You are the wind beneath my wings. Did I ever tell you you're my hero? You're everything, everything I wish I could be. Oh, I can fly higher than an eagle. You are the wind beneath my wings.
my Another wonderful song. Not all can be called a hero, but I know you will agree with me that here in front of you is a hero. And with that, pwede po bang tumayo tayo at bigay natin ang muling paggalang sa pamamagitan ng palakpak. Masigapong palakpak sa matagumpay na buhay ni Miss Sheila Hudson. Job well done. You're an accomplished man, accomplished woman. You cannot be equal. You cannot be surpassed. Congratulations. You lived a good life. Sa pagkakataon po ito, ialay po natin ang bulaklak na hawak natin sa ating minamahal na si Sheila Powers. Let's just have the background. The family will be the last to have it, so we can sit down for a while. Let us give a chance to the members of the association. And let's have Celebona. And we have the background music, please. National manager, just just believe to us that our ate is very special. Pwede po ba na may we request all those who are around to please gather here in front for group picture with Ate Shah. Yung ating chair para po magkaroon. Let them please see them. All the rest happy, please see them here. Kung sinabihan ko kayo, huwag na magpapalapit. Kung kayo mag-upa lang sa floor, hindi naman po sa floor, sa natin. Kami po doon sa manahan, pwede po mapulot. Mabata-bata, hindi po sa floor. Iwan nyo na sa likod, ha? One, two, three, ka na kayo nag-kit, baso. Hindi, ayaw namin sa picture ng ingay. Kaya diba? Meron ka lang.
Salamat po.